10 taon na ang lumipas mula nung nanalo tayo laban sa China. Ibinasura ng International Arbitration Court ang 9-line claim ng China sa South China Sea. Historic ito. Kaya lang noong July 2016, hindi tayo nakapag-celebrate. The decision upholds international law, particularly the 1982 UNCLOS. Walang kantahan at dancing on the streets kasi ayaw ni President Duterte na masaktan ang mahal niyang kaibigan, ang China. Ibang-iba na ang panahon ngayon. Walang pumipigil sa atin na mag-celebrate. Sa larangan ng security, ibang-iba na rin ang mundo. Tignan natin ang mga pagbabago. Hi! Ako si Marites Vitug, Editor-at-Large ng Rappler. And this is... Hindi ito Marites. Hindi ito chismis. May transparency initiative na tayo simula noong 2023. Ipinapaalam ng Pilipinas sa lahat ang mga aggressive actions ng China sa West Philippine Sea. Kasama din ang media sa mga patrol ng Coast Guard at Navy noong 2016 hanggang 2022. Noong presidente si Duterte, tahimik tayo. Maliban sa ilang insidente na ipinaalam sa publiko, kadalasan mga leak pa yon from the defense establishment. Noong time na yon, 2 bansa lang ang may Visiting Forces Agreement o VFA with the Philippines, Amerika at Australia. Napirmahan yung sa US nung presidente si Fidel Ramos at yung sa Australia naman nung panahon ni Noynoy Aquino. Walang nadagdag na VFA nung panahon ni Duterte. Under the current administration, nakapag-diversify na tayo ng security relations para hindi tayo gaanong dependent sa Amerika. 4 pang bansa ang nagkaroon ng VFA sa Pilipinas: Japan, New Zealand, Canada at France. At 2 bansa ang kasalukuyan nakikipag-usap sa atin para magkaroon din ng VFA: United Kingdom at Singapore. A decade on, thriving na ang support para sa panalo ng Pilipinas. Hindi lamang sa salita, kung hindi sa aktibong kooperasyon ng mga armed forces, sa joint exercises, maritime drills sa West Philippine Sea at training. At lumalalim ang relasyon natin sa Japan, ang una nating comprehensive strategic partner, at sa Vietnam na enhanced strategic partner na natin. Ibig sabihin, mas aligned ang strategic goals natin sa Japan at Vietnam. For the first time, mag-e-export na ang Japan ng warships sa Pilipinas. Ang Vietnam at Pilipinas naman ay nag-i-intensify ng Coast Guard cooperation, marine scientific research at high-level security dialogue. Ang legal victory natin noong July 2016 ay isang malaking factor sa pagpapalawak ng ating relasyon sa maraming bansa. Para sa mas malalim na discussion sa storyang to, download the Rappler app and find me on the Security and Global Affairs chat channel.